Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, and this is Bisayang Explore TV. So, Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad y más allá. hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, and this is Bisayang Explore TV. So guys, ngayon lang po ako nakabalik sa aking YouTube channel kasi sobrang busy. Tapos, alam niyo naman na meron tayong tinatawag na coronavirus. So, nag-spread na siya all over the world. Tapos, nakakatakot din dito guys kasi nga is neighborhood namin is merong positive. So, last week is meron lang pong isa, tapos kahapon is naging 7 siya. Tapos today guys, isang araw lang naging 11 yung positive ayon sa mga nabasa ko sa mga reports or news at saka sa mga iba't ibang mga reports na na-receive natin. So, sabi na nila is galing, yung isang nag-positive is galing sa Iran, tapos malapit lang siya sa amin guys. So, parang isang barangay lang siya, kaya nakakatakot siya. So, yun nga guys, welcome back. This is Bisayang Explorer TV guys. Nagbabalik tayo. So, tuloy-tuloy pa rin yung YouTube channel natin. So, meron akong gagawa tayo ngayon ng reaction about guys sa isang networking company na kung saan is merong isang member na kapag panoorin natin guys is pag nakita natin yung mga post niya is napakamayaman na siya, meron na siyang mga sports car, meron iba't ibang sasakyan. Pero guys, ang nangyayari is pumunta po siya sa Raffy Tulfo in Action na center, tapos nagpatulong siya kay Raffy Tulfo kasi nga parang niloloko lang siya sa nagmamay-ari ng isang business, networking business company. Tapos kumuha siya ng mga iba't ibang sasakyan. Ngunit guys, ang problema is hindi nakapangalan sa kanya lahat ng sasakyan na dapat napunta sa kanya. So, ayon sa sinasabi niya guys is yun daw yung patakaran ng company. So, sikat na siya sa front row at yumaman siya, pero wala sa kanya yung mga, hindi nakapangalan sa kanya yung mga nabili niya ng mga sasakyan, at saka yung pera is hindi binigay. So, ang nangyayari doon guys is niloloko lang siya ng isang networking company. So, isang front row po yung pangalan ng networking nila. So, maraming beses na po akong in-invite ng mga friends ko, ng mga classmate ko. So, before po ako nag-abroad dito sa Saudi Arabia is nag-study po ako sa Asian College of Technology dyan sa Cebu. Malapit lang po yung paaralan namin sa E-Mall or Elizabeth Mall. So, nakasali po ako ng isang networking company. Yung front row guys is naka-attend ako ng meeting pero hindi ko tumuloy kasi nga kailangan meron kang oras talaga na mag-attend ng mga meeting nila. At saka kailangan mong magbayad ng noon is 3,000 plus para makuha mo yung package mo para ibenta mo rin sa mga kakilala mo. So yun nga guys, yun ang front row. At saka nakapag-attend din ako sa isang meeting ng iWon. Networking din siya. Tapos yung mga tinatawag nilang Uno. So ayun nga guys. So ang pag-usapan natin yun guys is all about sa mga networking businesses. So guys, advice ko lang, at saka ito rin yung advice ni Idol Raffy Tulfo sa lahat. Kung gusto nyo pong yung pera nyo is lumago, so wag na po kayong sumali sa mga networking. Wag kayong maniwala sa mga networking yan. Kasi nga, kahit ilang milyon pa yung kikitain mo dyan or ilang mga sasakyan, lulukuhin ka pa rin kasi nga hindi nakapangalan sa'yo
at saka yung pera is hindi binibigay lahat sa iyo, lalo na kapag ikaw ay sikat na sa isang networking na yan. So, hindi nila binibigay lahat ng mga benefits mo, yung mga pera mo, tsaka yung sasakyan daw niya is hindi nakapangalan sa kanya. So, yun yung problema ng isang sikat na member ng Front Row. So, yun, nag-paraffitol ko siya. So, listen learn sa lahat, guys. Kung meron kayong kunting puhunan sa pagbe-business, ang advice ko lang sa inyo is gumawa na lang kayo ng pansariling business. Tapos, yung buy and sell na lang yung gagawin nyo, or pwede tayong mag-online shopping. Kaysa magtiwala po tayo sa mga taong hindi natin kilala. Kilala man natin, kaibigan man natin, pero yung nag-invite sa kanila is hindi natin kilala. So, alam naman ng iba na naka-experience sila na maging yumaman bigla, pero ang masasabi ko lang is yung pira na yan is mawawala din yan kasi nga isa siyang networking business. So, hindi siya magtatagal. Magtatagal man siya pero hindi ka parang permanente na kumikita. Kasi nga, minsan nga is niluloko ka pa ng mga iba't ibang mga kaibigan mo dahil lang sa networking yan, in-invite ka nila. So, ang advice lang ni Raffy Tulfo is wag tayong magpauto-uto sa mga ganyang business, networking business. Kasi nga, hindi siya maganda. Hindi naman sa hindi maganda, pero kung gusto nyo secure yung pera nyo at saka yung business nyo. So, gumawa na lang tayo ng business na yung pera natin, sariling pera natin, ibili natin ng mga items at yun ang gagamitin natin na ibenta. So, walang nagmamay-ari ng business at kundi tayo lang. So, hindi tayo kontrolado ng iba. So, tayo lang. Yun ang pinakamagandang business, guys. So, kapag sumali kasi kayo sa isang networking business, magbabayad kayo sa kanila tapos kukuha kayo ng mga items nila. So, ang mayari is, halimbawa is hindi nag-click yung items na sinisell mo or walang bumibili sa mga items mo. So, ang mayari is malulugi ka pa. Tapos, kailangan mo pang mag-report doon sa meeting niyang mga kailangan nilang meeting. So, ang mangyari is maraming oras na masayang yung pera mo. Yung mga networking, guys, is ipa-experience nila sa'yo na biglang meron kang natanggap. Tapos, sa susunod niyan, guys, is wala na yan. So, ang pinakamagandang advice, guys, is gumawa tayo ng sariling business natin. Tulad ng online shopping business, guys, kung meron kayong pera. So, yun na lang. Para kayo yung boss, kayo yung susunod sa isang business. Hindi tulad ng networking na kung saan is pag bumili ka ng sasakyan, kasi nga, akala mo is mayaman ka na bumili ka ng sasakyan, pero hindi pala nakapangalan sa'yo. So, yun po ang nangyari sa parang tinatawag nating sikat na mayaman na member ng Front Row. So, guys, mag-ingat lang tayo sa mga, kahit kaibigan natin yan, pero kailangan nating suriin natin talaga yung ino-offer niya na business. So, kung gusto nyong safety lang yung pera nyo, ilagay nyo sa bangko, or wag talaga kayong mag-invest ng hindi nyo kakilala ang mga tao. Kasi, guys, lalo na po yung mga tayo, mga OFW, marami talagang nag-i-invite sa atin, pero hindi tayo masyadong magtiwala. Kung gusto nyo safety yung pera ninyo, ilagay nyo sa bangko, tutubo din yan kahit kunti lang. Importante safety siya, or magkakaroon po tayo ng buy and sell na sarili natin business. So, yun nga, guys, ang lesson learn nating lahat. Mag-ingat po tayo sa lahat ng pagsali natin sa mga networking business. So, yun, guys, ang video na ito, guys, is hindi siya nagbabash sa Front Row or sa other networking business. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit noon is maraming nag-invite sa akin, hindi naman sila masama. Hindi naman masama na tumanggi tayo sa kanilang mga invitation about sa mga online business, sa mga networking business nila. So, advice ko lang sa mga student na gustong mag-join sa mga networking business, mas gustuhin ko pong i-advise sa inyo na magsimula pa kayo ng buy and sell na sa inyo talaga. Ikaw yung mag-monitor lahat-lahat. Hindi yung mag-invite ka ng mga tao upang maging member mo. So, ang gagawin mo lang is meron kang capital dyan, meron kang
pera na pang kapital. So, yun na lang yung gawin mo. Bumili ka ng mga items, i-sale mo yan sa online shopping mo. Tapos yun, ikaw na yung mag-manipulate lahat. Walang dadala sa business mo kundi ikaw lang. Hindi tulad ng networking na kontrolado lahat ng oras mo, ng pera mo. So yeah guys, thank you first for watching. At kung meron kayong natutunan sa advice ko or sa topic ko kung ito guys, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po updated po tayo sa lahat ng mga uploads na gagawin natin in the future. So yun na guys, Bisayang Expert TV, huwag kalimutan at saka huwag niyo pong kalimutan din i-like yung aking Facebook page, Bisayang Expert TV. So yun guys, thank you very much and God bless.